ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Oh babe, wala ka na ba nakalimutan na dalhin? Wala naman na babe. Okay na lahat. Mabuti naman. Ako sa babe ka. Namimiss kita. Naku, ikaw talaga. Mamimiss din kita. Babe, salamat ah. Para saan naman? Kasi babe, ikaw pa tong sumagot sa pamasahe para lang makauwi ako sa Davao. Wala yun, no? Saka para makasama mo na din yung mga magulang mo. Alam ko naman na miss ka na rin nila. Ay, kung pwede nga lang kita isama eh. Trabaho kasi ako, babe. Di bale, baka sa susunod na uwi mo, makasama na rin ako sa'yo. Sana nga. Ay nako, matagal-tagal din kitang hindi makikita. May miss talaga kita ng sobra. Lalo na yung kapilyuhan at kagapuhan mo. Diba, babe? Total, maya-maya pa naman yung flight mo. May oras pa naman tayo. Sus, ikaw talaga. Sige na, babe. Please? Oo na, matitiis ba naman kita? Siyempre naman, payag ako. Ayos. Ikaw talaga, kahit kailan ka. Calling all passengers of flight 784 going to San Francisco, please proceed to gate 7. Calling all passengers of flight 784 going to San Francisco, please proceed to gate 7. Oh, babe, mag-iingat ka, ha? Oo naman, ikaw din ha. I love you, babe. Bye. Bye. Hello? Hello, pre. Nasaan ka? Nasa airport. Bakit? Kuha mo dyan. Hinatid ko kasi si Maris eh. Uuwi kasi siya sa kanila sa Davao eh. Ganun ba? May gagawin ka ba? Wala naman. Ayos. Tama. Baka sa amin, shot tayo. O sige pre, papunta na ako. Bilisan mo ha. May susunduin pa tayo. Ha? Sino naman? Pupunta ka na dito, malalaman mo rin mamaya. Oo na, papunta na. Sige, bye. Takis na lang. Sige. Bray, sino ba kasi susunduin natin dito? Mga kainuman natin na chicks. Kaya lang, bata pa yan. Ha? Anong bata? 16 years old pa lang siya. Okay naman. Seryoso ka ba? Oo. Namang kulit na ito eh. Ito na pala tayo sa kanila. Ella? Oh, ba't ngayon lang kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay eh. O, tara na. Nga pala. Tropa ko nga pala. Ella si Troy. Troy si Ella. Hello? Hi. Oh, ba't naman ganyan yung tingin mo sa akin? Kasi... ang ganda mo pala. Sus, bolero. Mabuti pa, tara na. Uminom na tayo. Mabuti pa nga. Hoy, pre, tara na. Susunduin pa natin yung iba eh. Uy, natameme ka dyan. Tara na. Sorry sige. Tara na. Popoy at Asmin, ang ganda talaga ni Ella at kahit sinong lalaki ay matutulala at maaakit sa kanya kapag nakita siya. Yun nga lang, 16 years old pa lang siya. Minor de edad pa. Ako naman 21 anyos na nung panahon na yun. Aminin ko, habang nagiinuman kami ay hindi maalis ang tingin ko kay Ella. At sa palagay ko nga, na love at first sight na ako sa kanya. Kahit na alam kong mali dahil may girlfriend na ako at bata pa siya. Pero talagang tinamaan na yata ako agad sa kanya at nagpakilala ako sa kanya bilang single. Matapos ang gabing yun, naglakas loob akong yayain siyang magkita ulit kami sa birthday ko. Oo, niyaya ko siya at nagkita nga ulit kami at nag-inuman. Nalasing at nag-check-in kami sa motel. Mabuti na lamang dahil hindi nahalata na minor de edad lang siya kaya nakapasok kami. At doon na nga may nangyari sa aming dalawa ni Ella at naulit pa yon ng sumunod na araw. At dahil sa kaka-endo ko pa lamang sa trabaho ay nagpasya akong sorpresahin si Maris at dumalaw sa kanila sa Davao. Pero bago muna yun nakipagkita muna ako kay Ella at pumayag naman siya na magkita ulit kaming dalawa. Yun nga lang ay mas lalo tuloy akong naguluhan sa nararamdaman ko para kay Maris
dahil habang papunta ako ng airport ay si Ella na ang nasa isipan ko. Sandali na lang. Makakasama na kita, babe. Hello, Ken. Patawag ka. Ay, ikaw ha? Salo pa ha? Nakatsat ko si Ella. Kikita pala kayong dalawa eh. Oo na. Ano naman ngayon? Nang, may balita lang naman ako. Ako naman kasi, pre. Hindi ka na nagkikwento sa akin. Saan na tayo mag-uusap, pare? Nasa airport ako. Ha? Ano naman ginagawa mo dyan? Bakit uuwi na ba si Maris? Di pa, pre. Susundan ko lang siya doon. Susurpresahin ko. Medyo namimiss ko na rin kasi. Sus, namimiss daw. Pero may Ella ka na naman. Baka nga maingay dyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Sige na. Saka na tayo mag-usap. Baka mamaya maiwan pa ako ng aeroplano dahil sa'yo. Sige na. Ingat, pre. Happy trip. Sige. Salamat. Bye. Smoso talaga yung loko niyo. Kailan talaga. Nandito na sa wakas. Teka. 256 Mabini Street. Ito nga yung address nila, Maris. Sana naman tama ako. Tao po! Magandang araw po. Oh, iyo. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Dito po ba nakatira si Maris? Oo, bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Ako po si Troy. Ako po yung... Ano? Tay, kakain na po. Teka, Troy? Babe? Maris, sino ba siya? Babe! Anong ginagawa mo dito? Tay, siya po si Troy. Siya po yung boyfriend ko. Troy? Ikaw pala yun, iho. Pasensya ka na, hindi kita gaano namukhaan. Medyo, hindi ko na kasi tanda yung picture mo na pinakita ni Maris sa akin eh. Ayos lang po. Mano po? Kawa ka na, Diyos. Sige na, maiwan ko muna kayo dyan, ha? Babe, bakit ka nandito? Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka. Namiss kasi kita eh. Hindi ko na sinabi sa'yo na pupunta ako kasi gusto kong sorpresahin kita. Naku ha, ikaw talaga babe. Buti na lang hindi ka naligaw. Paano ako maliligaw? Di ba nga ilang beses kong tinanong sa'yo noon? Saka nung nagka-chat tayo kung paano pumunta sa inyo? Kaya naman pala tanong ka ng tanong eh. Akala ko nga nahalata mo na pupunta ako sa inyo eh. Buti na lang hindi mo naisip, kung hindi wala na surprise. Oo nga, buti na lang hindi ko talaga naisip yun. Ikaw ha, pinakilig mo naman ako babe. Ang saya-saya ko talaga babe na dumating ka. Hindi naman masayang-masaya ako na sa wakas nakita din kita. Namiss kaya kita. Ako din naman namiss din kita eh. Tara babe, dun tayo sa loob. Ipapakilala kita kila nanay at sa mga kapatid ko. Sige babe. Popoy at Asmin, ipinakilala ko ni Maris sa pamilya niya at masayang-masaya naman ako dahil nagustuhan nila ako. 3 weeks akong nagstay sa Davao. Pero kahit na nandun na ako, si Ella pa rin ang laman ng isipan ko. Ang alam ni Ella ay nasa Palawan ako para magbakasyon lang. Minabuti kong huwag sabihin sa kanya na nasa Davao ako dahil baka magtanong siya kay Ken at mabuko nga ako. Kahit na magkalayo kami, ay lagi ko pa rin siyang itinetext at minsan ay nag-online ako sa computer shop para lang makausap siya kapag may pagkakataong abala si Maris sa mga gawaing bahay. Mabilis na natapos ang 3 linggo at kinailangan kong bumalik sa Maynila. At pagdating ko ay nakipagkita agad ako kay Ella. Sa wakas, kabalik na rin ang Manila. Excited na ako makita ulit si Ella. Namiss kita, Ella. Ako din naman eh. Namiss kita. Teka, may tumatawag yata sa'yo. Po naman. Oh, bakit pinatay mo yung phone? Baka mamaya importante yun. Huwag mo na isipin yun. Sige na lang yun, nag-aayang uminom. Sige, ikaw bahala. Ella? Oh, bakit? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano naman yun? Huwag ka sana mabibigla, pero pakiramdam ko kasi na... Na ano? Tinatamaan na ako sa'yo eh. In short, gusto kita. Talaga? Oo naman. Di kasi mawala sa isip ko simula nung nakilala kita eh. Palagi kitang hinahanap-hanap. Ang boses mo, ang mukha mo, ang katawan mo, basta lahat-lahat. Ikaw lagi yung laman nitong isip at puso ko. Nako, totoo ba yan? Baka mamaya niloloko mo lang ako ha? Hindi no, totoo lahat ng sinasabi ko.
Gusto ko nga maging tayo eh. Agad-agad? Hindi ka man lang manliligaw? Siyempre manliligaw, pero doon din naman pupunta yun. Ikaw talaga? Masyado kang mabilis. Bakit pa naman kasi natin patatagalin kung doon din naman yung punta, di ba? Kaya okay na din yung mabilis para naman mas masulit pa natin yung isa't isa. Ewan ko sa'yo. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung gusto rin kita? Siyempre tatanungin kita, no? Gusto mo rin ba ako? Alam mo rin naman yung sagot eh. Sabi ko na nga ba. Pag-usapan ulit natin to mamaya, ha? Sa ngayon tapusin na lang muna natin to. Teka, Troy. Oh, bakit? Hindi ka ba maglalagay ng... Alam mo na, baka mamaya mabuntis mo ako niya. Hindi na ako nang bahala. At kung mabuntis kita, handa naman kitang panindigin. Pero... Huwag ka na magsalita. Okay. Popoy at Asmin, pagkatapos ng 3 araw, ay naging kami na rin ni Ella. Sabi ko kasi sa kanya ay gusto kong maging kami na at hindi naman siya tumutol dito. At makalipas nga ang ilang buwan ay nalaman ko na lang na nabuntis ko na pala si Ella. Natural, nagalit ang mga magulang niya sa akin pero dahil sa sinabi kong handa naman akong panindigan ng anak nila ay hindi na rin sila nagalit pa. Yun nga lang, hindi ko masabi-sabi kay Papa ang totoo dahil sigurado akong magagalit siya lalo. Dahil ang alam niya ay si Maris ang girlfriend ko. Kaya naman nagawa ko munang itago si Ella. Pinupuntahan ko na lamang muna siya sa bahay nila habang nagbubuntis siya para dalhan ng mga panggastos sa araw-araw at minsan sa kanila nga ako natutulog. At ganoon ang naging setup namin sa loob ng 8 buwan na paghahanda niya sa kanyang panganganak. Dear MOR Babaero. Ay naku, nakaka-depress itong unang bahagi. Nakaka-depress at nakakaawa ang ating letter sender na si Troy. Siya pa nakakaawa? Oo, Yasmin, kawawa talaga yung mga lalaki na ganyan na kinakailangan nilang pumili kung sino bang babae ang kanilang hindi lang mamahalin, kundi yung sisipingan, papatulan, paliligayahin. Oo, yung napakahirap papasukin, ang buhay. Sobrang effort ang requirement sa aming mga kalalakihan. Kung sakaling dumating sa ganyang punto. Well, ako naman, yan yung obserbasyon ko dun sa mga nakakilala kong ganyan, ha? Naman, wala akong kaibigan na Wala akong kaibigan kasi yung talagang close friend na babaero. Correct. No, wala. Yung mga kwento-kwento, a friend of a friend of a friend. Ganong kalayo yung level. Ayan, ganun ba yun? Ano ba yan? Bigla naman tuloy nagbago ang pananaw ko sa mga babaero. Nakakaawa pala kayo. Nakakaawa. Kita mo naman, imbis na nagsisilbi ka na lamang sa isa mong minamahal, kinakailangan pa na magdalawa. Correct. At saka alam mo, diba, ito mga nakakaawang tao, usually ito talagang kinaawaan din ng Diyos. Yung mga mabait ba? At sa sobrang bait, ba't hindi na lang kukunin ni Lord? Yung iba, diba? Napapabilis kapag tatanga-tanga. Correct. Ayan, pero yung iba naman, napapatagal din eh. Para mas matagal daw ang gaba. Matagal ang karma, ang epekto ng karma. Ayan, pero hindi napakadyo. Biruin mo, isang trabaho, Hasmin, ha? Sabi mo na yung 8 hours natin trabaho sa opisina, ang hirap nun. Ang hirap nun. Paano pa itong mga lalaki, kukumpara lang natin sa trabaho, ha? Yung babae. May second job ka. Bakit uso yan sa USA kaya hanggang 4 na trabaho? Sa kanila yun. Iba doon. Pero dito sa atin sa Pilipinas, mas mahirap yan. Iba ang klima dito. Biruin mo iba rin ba ang swelduhan? Iba rin ang swelduhan. Biruin mo doon kapag ka nagyaya ng magpainit. At least sa ibang mga lugar doon, karamihan sa lugar sa States, malamig. Tama lang na magpainit. Dito kasi dito, mabayaran mo pa kapag gusto mo magpainit. Kailangan mong bayaran at dapat meron kang pambayad. At saka isa kasi lang magpapalamig ka naman dito. Saka isa lang naman din ang Actually, yung mga babae na mga babaero, nagpapainit talaga yung mga yan. Babae? Yung mga babae, yung mga chicks ng mga babaero. Diba, chicks naman kasi ang tawag ba, may asawa ka. Alba ako, may asawa ako. Tapos ng babae siya. Ang tawag nung asawa ko sa babae niya, chicks, diba? Kabet, chicks. Okay. Diba? In fairness iba talaga yun. Yung iba, hindi kabet.
Yung iba naman talaga one night stand lang, chicks, diba? yun ang mga tinatawag chicks nga, na yung mga chicks pinapatulan na. O kaya yung ano lang, yung parang mga doktor din yan. Diba? O yung mga OC. Oo. Yung mga OC. Mga on-call. On-call. Chicks, yung mga nagpapa-check up ba? Pa-check up po. Nakakadagdag init talaga yan. Yung mga chicks na yan. Init ng ulo para sa aming mga legal na legal girls. Legal girls, legal girlfriend, or legal wife. Correct, malaking check. Mm-hmm. Pero eto ka na nga, alam mo usually talaga, ang tanong nga sa mga ganyan, pag may mga lalaking nang bababae, ang tanong, bakit ang bababae pa sila? Hindi ba sila kontento sa mga asawa nila? Whereas dito kasi kay Kuya, nakita naman natin yung absence. Mm-hmm. Yung absence ng kanyang asawa ni Maris. Yun ang nag-udyok talaga sa kanya. Girlfriend yun Ha? Girlfriend si Maris. Girlfriend niya. Yung absence ng girlfriend niya na si Maris, yun ang nag-udyok sa kanya para... Ayan nga, babae. Yeah, pero yung absences mean, hindi naman porke lalaki ko, tinotolerate ko. Kasi nakita naman natin si Maris kanina, pinagbibigyan naman si Kuya. Mabait. Buti sana kung sinisiro siya, di ba? Hindi naman siya sinisiro. Ayan, tsaka matinong pakikipagrelasyon. Correct. Matinong pakikipagrelasyon yung why is men always like that? Ay, hindi. Like, when you're already in a good relationship. Sandali lang, yung sinasabi mong absence. Hirap. Buti na lang tinigilan mo. Hindi yung sinasabi mong absence. Yung presensya. 3 weeks lang 3 weeks lang na nagbakasyon. Nagbakasyon, nawala. Isang buwan lang. Ganun lang kaikli. Masyado maikli yan. Kaya nga yun hindi mo pwedeng sabihin yung, pero isa yan sa mga problema nga ng mga kalalakihan, lalo na kung medyo bata-bata pa. Very naman kayo. Mas mataas ang level ng libido ng mga kalalakihan na mas bata pa. Hindi ba talaga mapigilan yan? Hindi ba pwede naman kayong kayo na lang? Hindi, ibig sabihin, hindi kayo mga lalaki sa lalaki, Huwag naman gano'n. Akala kayo na lang mag-ano. Mga tol! Set up tayo sa bahay ng Tol, session tayo sa bahay, tol! Actually, meron naman mga ganyan. May mga ganyan din naman. Sabay-sabay nilang ginagawa. Kanya-kanyang sulok sa kwarto. Kanya-kanyang pwestuhan. Ay, tol, KKK tayo dun sa bahay. Kanya-kanyang sulok ulit. Pare, dito ako sa may gilid ng cabinet, Uy! Dala kayo sarili niyong mga pamunas. Hoy, pare dala kayo sarili niyong tissue Saka wet wipes Charing. Tsaka mga Tsaka tol, walang bakas yung dyan yung sa basurahan lahat Mamaya siksik nyo naman sa kanto ng kama ko Huwag siksik sa ilalim ng Tol, ng kama Tol, ang dami na naming ipis sa bahay. Tama na. Tol, natakot na ako pag gabi, tol. Baka multuhin ako ng mga tiyanak dito, tol. Masyado na sila maingay. Mga nasayang na tiyanak, Charing Keve. Pero yun nga, hindi. Ibig ko sabihin, diba? I mean, you can always do it yourself. Diba? Ba't kailangan maghanap? Although, alam ko naman iba syempre kapag may ka-join ka. Pero, kung talagang, mahal mo ang girlfriend mo at kung gusto mo lang naman talaga makaraos, you can always do it yourself. Diba? DIY. Do it yourself. Sarilihin. Correct. Sarilihin mo na lang. Ang dami naman. May manood dyan ng kung anik-anik. Ganyan. Pero nga sinasabi ko sa'yo, imagine. Hindi, sinasabi ko nga sa'yo, ito ang pinagkaiba natin mga babae at mga lalaki. Ang mga lalaki, gusto niyan, hanggat maaari ay meron silang sexual release. Lalo na nga kapag ganito mga idara ni Troy, kapag 20 years old. Ang girlfriend niya na si Maris ay 27 na. 8 years ang gap nila. So, mas nag-mature na yan. Hindi na sumasabay doon sa level ng pagka-Elia ni Kuya. Oo, ng libido levels niya. Parang hindi na sila Tsaka iba na yung pananaw sa buhay. Ito, nag-aaral. Yung isa, katatapos mag-aaral. Yung isa, matagal nang tapos. Whereas, doon pumasok yung Ella. Yung Ella, yung babae. Si Ella Maelia. Maelia. Double si L kasi. Si Elsa naman. Oo, si Ella. 16 years old noon, 16? Pakinks na. Ayan, 16 years old. Ang dami-dami ng alam, Nagkataon, nagkatagpo. Pero yung iba, natatandaan na rito sa 16 years old. Meron ibang mga bata, meron na mga bata. Parang hindi ko ma-imagine yan. Oo, meron Tuturuan mo pa. Sabi niya, 16 years old, ano ba yan? Gurang na yan. Oo, matanda na raw yun.
Ayan, pero hindi marami nangyayari. Pero kita mo yung libido si Ella, level ni Ella. correct. Bago niya sinagot at maging boyfriend si Troy. May nangyari na. Ilang beses pa. At saka ang nakakaloka dito, oh my God, sabi ko, hindi ko talaga ma-imagine ng mga kapatid ko kung 16 years old, alam na nila yung ganyang gawain. Parang siguro talagang gigilitan ko talaga sila kapag ganyan. Charing keme. Kukurating ko talaga mga singit. Tatapalan ko talaga ng bulkasil yung mga ano nila at para hindi nila magamit. Diba? Pero yun nga, napakagandang pag-usapan natin dito. What happens to Maris din? Ayun na nga. Nasa malayo ngayon. Correct, malaking check. Napakalayo na sa Dangwa. Davao. Davao na. Dangwa, yun yung suot mo ngayon. Mamaya papakita po namin, upload later na. Nangangati pa ako. Pero yun na nga. Well, alamin natin mamaya, paano ba, lalo na ngayon, di ba, babalik na si any moment, dadating na sa eksena ulit si Maris. Paano pagsasabayin ni Kuya Troy? Lalo na ngayon, nabuntis nga pala ni Troy. Ganun na yung Pero di ba ang sabi ni Troy, pananagutan daw niya, naku, dyan naman magaling ang mga lalaki sa una. Pinananagutan naman Pinananagutan niya naman. Sa loob, sabi niya dun towards the end of the first part, 8 buwan. 8 buwan niyang sinusuportahan naman. Nga lang, hindi niya rin masabi sa tatay niya. Unang-una, minor de edad. Kapag ka ang minor de edad ay nabumbumpaw mo, kapag ka nagreklamo magulang, pwede kang kasuhan ng rape. Correct. Lalo na nasa edad din naman yung lalaki. Tama. Di ba 20 years old na 20 years old. Ay, pwede na yan. Pwede correct, ikulong yan. Kasuhan, pwede nang mapunta ka sa Kolonga po. Diba? Kaya, yan ang aalamin natin mamaya. Pero ako, gusto ko malaman, ang excited ako dito, paano siya mabubuking. Yan. Tsaka mag-ano ba to? Mamimili ba siya dun sa dalawa? Ayan ang hindi natin, sure. Baka naman si Maris, pwedeng maging parang ate na lang ni Ella, na tulungan din siya, ganyan. Total, parehas nating mahal si Troy. Kasi may ganyang karakter. Ganyan may karakteristic. O hindi kaya, yung mga legal babaero. Na girlfriend, yun ang magiging parang kabet. May ganyan. Parang legal. ganun yung nakaraan. Diba? Di, malay mo naman, di ba? Kasi eto, may pinangahawakan na to si Ate Ella. Meron siyang lagi anak. Lagi nga pinahawakan. Di ba nga? Ngayon, pinangahawakan siya, may laban siya kung tutuusin dahil may anak. Pwedeng dispatchahin ni Troy any moment si Maris. Di ba? Pero ako kasi ang hirap depensahan ni Troy kung naging babaero ba siya. Kasi ako talaga, ang paniniwala ko, pagka ang lalaki ganito, ay nauobligahan lang yan. Naku, wag mo nang Popoy. Hindi nauobligahan yan. Walang nauobliga na? Nauobligahan. Kaysa naman hangin lamang ang pumasok. Kaysa yung di ba sa inyo mga babae, ayaw nyo nung nasusumpit ng hangin. Kabag yan. Kinakabag kayo. Kaya kailangan kami mga lalaki. Hindi. Ayun na pala nakabukas. Teka, sasalpakan ko muna yan. Obligasyon namin na tulungan kayo. Huwag mong minamali, huwag mong bine-brainwash ang mga matitinong lalaking nakikinig sa atin. Ba't dahil bukas ng ganyan yan? Sabi ko nga, may mga do-it-yourself procedures naman. Bakit kailangan isalpak yan sa mga hindi pa dapat sana sinasalpakan? Pero bakit nga kasi pwede namang isara, bubuka-buka. Bakit kasi kailangan... Halimbawa, yung mga 24/7 convenience stores na nakikinig sa atin, 7-Eleven, Ministop, mga ganyan. Mapipilitan mo ba silang magsara? 24/7 nga sila. 24/7. Malay mo, gano'n din naman si Ella. Yun nga, sinasabi. Paano? 24/7? 24/7. Kesa naman na iba pa ang bumili, kung may pambili ka naman, bakit di ka naman papasok? Hindi ka pwede ka bumili doon. Bawal ka nga bumili doon. Bakit naman nasa edad naman ako? Ha? Nasa edad na. Nasa edad ka nga, pero meron ng... Tsaka kung kung kakasya naman at malaki naman na yung pintuan. Hindi ka pwede. Huwag ka nga makulit. Kasi nga, meron na nga jowa. Ikaw bine-brainwash mo yung mga matitinong lalaki. Pero hindi. Ang sinasabi nga, kahit ng mga magulang na mga babaeng ganito. Nasa pagpipigil lang yan. Nasa pagpipigil, hindi lamang ng lalaki. Kahit anong pilit ng lalaki, kapag kayong babae, hindi... Ay, nako. Tapos kami sasabihin yung mga babaero, pumayag kayong pumayag kayong... Kasi naman ito mga malalandiding kababaihan na to. Buka kayo ng buka. Yan, sinasabi. Well, it takes two to tango. May punto ka naman dun, Popoy. Wala naman din babaero kung wala mga babaeng pumapatol sa kanila. Kaya mga kababaihan na yan, yung mga yung mga legacy ninyo, huwag kasi buka ng buka. Mga legacy. Correct. Malaking check. Kung nagpapahangin kayo, huwag naman nakatiwangwang sa
harap ng mga kalalakihan. Aminin ninyo, kasi pag amoy patis talaga at amoy bagoong, minsan kapag gutom ang mga kalalakihan, kahit ganyan ang amoy niyan, nanana kami ang mga yan. Excuse me, ang ulam, tatabihan mo ng patis? Oh. Napakasarap sausawan diba yan. Nga? Ang sarap niyan. Sabi ko nga sa inyo, ang mga babae, huwag kayong umaarting parang selektoyo at sukang puti. Na bet sausawan ng mga lalaki. Kailangan ng mga kababaihan nakahalukip-kip pa rin ang inyong mga legacy, okay? Ayan, pero dahil sa nangyari na nga ang mga mangyayari dito, pero ito si Troy ha, ang hashtag natin, Dear MOR Babaero. Ayan, babaero, nagkataon. Pero hindi ang babaero kasi sabi nila, ang bababae lang ng bababae, pero hindi nag-i-invest ng emotional. Ganun pa rin yun. Ng emosyon. But cheating is always cheating. Oo nga, nandun na nga tayo. Pero ito kasi sinasabi, nung una, mahal niya naman talaga si Maris. Totoo naman yan. Dito kay Ella, na love at first sight. Then si Troy, na in love siya sa... nagkasabay na sige, na in love. pagtanggol mo pa. Hindi ko sa pinagtatanggol. Okay, pero paano mo akusahan ng isang lalaki na babaero na sinasabi niya dito na nagmahal na mahal siya ng dalawang tao. Nagmahal siya ng dalawang tao. Ay, mali pala ang hashtag natin. Cherry Keme. Dapat pala, nagmahal ako ng dalawang babae. Ang haba. Pero mamaya mabibigyan linaw naman yan sa second part Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Asmin, dahil sa nagigipit na rin ako sa mga gastusin sa pagbubuntis ni Ella, ay minabuti kong sabihin na kay Papa ang nangyari. Nagalit si Papa sa akin dahil maling-mali daw ang ginawa ko, pero wala na rin siyang nagawa kundi ang tulungan ako. Hanggang sa naipanganak na nga ni Ella ang anak namin. Sobrang saya ko noon dahil sa wakas nakita ko na rin ang bunga ng pagmamahalan namin ni Ella. Isinunod namin ang pangalan ng baby namin sa pangalan ng mama ko. Yun nga lang Popoy at Asmin, kahit na nagkaroon na ako ng anak, wala pa ring alam si Maris sa mga nangyari sa akin. At aaminin ko rin sa inyo na nagagawa ko pa ring mambabae. Ewan ko ba, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Sadyang marupok at mapusok lang talaga ako. Kaya kahit na meron na akong Ella at nandyan pa rin si Maris, ay nagagawa ko pa rin makipaglaro ng apoy sa iba. Oo, pauwi na ako. Ikaw, be, nakauwi ka na ba? Oo, be. Salamat ulit sa kanina. Talaga nag-enjoy ako sa'yo. Ikaw kasi ang galing-galing mo Siyempre, ako pa ba? Talagang magaling ako. Oo na, sige na, be. Magpapahinga na muna ako, ha? Pinagod mo kasi ako, Sige, be. Magpahinga ka na muna, ha? Love you. Mahal din kita. Bye. Bye. Buti na lang malapit na rin ako sa amin. Makakapagpahinga na rin. Sakto. Nandito na ako sa bahay. Ella? My loves, nandito na ako. Oh, my loves. Kanina pa kita hinihintay. Sorry, my loves, medyo na-traffic kasi ako Ganun ba? Kumain ka na. Ipaghahain kita. Sige. Si baby, tulog na ba? Nakatulog na. Mabuti naman. Anong ulam? Pinagluto kita ng paborito mong adobo. Wow, kaya loves na loves kita Salamat, my loves. Wala yon. Basta para sa'yo. Troy, gumising ka nga! Gumising ka! Oh, bakit ba? Nantok pa ako Bumangon ka dyan! Bakit ba? Ano to, ha? Ano tong text sa cellphone mo? Ha? Anong text ba yan? Ito, mga babae mo ba yan, ha? Tingnan mo, may pa-I love you pa sa'yo. At itong isang text na to, ha? Nagkita kayo sa motel? Tapos yung call logs mo, puro babae. Troy, umamin ka nga sa akin. May babae ka ba? Ano? Ano? Hindi ka makasagot dyan dahil meron nga. Wala nga! Nakitext lang sa akin yung katrabaho ko. Hindi niya lang nabura yung mga text. Talaga, ha? Bakit nandito sa call logs mo? Nung isang araw pa tumatawag sa yung babae. Wala nga kasi siyang load. Tapos sira din yung speaker ng cellphone na kasamahan ko. Kaya sa akin siya nakikitawag. Hoy, Troy, ha? Luma na yung palusot mo.
Hindi mo na ako maloloko. Kaya bago pa ako mas lalo magalit sa'yo at kung ano pang magawa ko, umamin ka na. Sigurado akong hindi mo magugustuhan yung gagawin ko. Oo na, amin na. Babae ako. Sorry. Sinasabi ko na nga ba eh, grabe ka talaga! Akala mo ba hindi ko malalaman yung pinaggagawa mo? Kung inaakala mong maloloko mo ko, Troy, pues nagkakamali ka. Hindi ako katulad ng ibang babae dyan na kayang-kaya mong paikutin. My love, sorry na. Sorry na, promise, titigil ko na. Hindi na ako uulit pa. Troy naman eh! Tuanan kita kapag hindi ka pa tumigil dyan sa pambababae mo. Aalis kami ng anak mo at hindi mo na siya makikita pa. My love, sorry na. Hindi na talaga mauulit, promise. Huwag nyo na akong iwan ng anak natin. Magbabago na talaga ako. Sorry na. Sorry. Popoy at Asmin, simula nang mahuli ako ni Ella, ay tumigil na ako sa pambababae ko. Mabuti na lang ay hindi pa rin niya nahuhuli ang tungkol sa amin ni Maris. Agad ko kasing binubura ang mga text namin at call record ni Maris sa cellphone ko. Nagkataon lang talaga na nakalimutan kong magbura dahil sa pagod na rin sa trabaho. Yun nga lang, mukhang mas malaki ang problema pa na harapin ko ngayon dahil sa pagbiglang pagbabalik ni Maris dito sa Maynila. Oh, babe. Para sa'yo yan. Pinabibigay sa'yo nila nanay at tatay. Tsaka ito pang mga chocolates, so bigay mo sa mga kapatid mo. Sigurado ako magugustuhan nila yan. Yung chocolate namin sa Davao. Babe. Babe. Babe! Bakit? May problema ba? Kanina ako pa kasi napapansin na to lalaki. Hindi ka ba masaya na nakabalik na ako? Masaya ako, syempre. Sorry, babe ah. Medyo sumama lang yung pakiramdam ko eh. Ganun ba? Nahawa ka na yata sa akin eh. Di bale, ikikiss na lang kita para umokay ka na. Salamat. O ayan ha, nawala na ba? Oo, nawala. Ikaw talaga, babe oh. Babe, wait ha. Titingnan ko muna yung niluluto ko sa kusina. Sige, babe. Take your time. Patay. Anong oras na nagot ako nito kay Ella? Tatad na ako ng mga text niya. Lintikan ako nito panigurado. Ay. Di bale, magdadahilan na lang ako na otis trabaho. Troy? Oh, babe. Nakaluto ka na ba? Troy, may tumawag sa aking babae. Gamit yung phone number ng kapatid mo. Ano? Ang sabi ko, may tumawag sa aking babae gamit yung phone number ng kapatid mo. Umamin ka nga sa akin. May babae ka ba, ha? Ano? At totoo ba yung sinasabi niya na nagsasama na daw kayo at meron na kayong anak? Ano? Totoo ba? Maris. Ano? Sagutin mo ako! Oo, totoo. May babae ako at nagsasama na kami. Meron na din kaming anak. Hayop ka! Manloloko ka! Bakit mo nagawa sa akin to, ha? Bakit? Buong akala ko mahal mo ko, pero bakit mo nagawa sa akin to? Bakit? I'm so sorry. Hindi ko naman nakalain na may in love din ako sa iba eh. Hindi ko na rin talaga napigilan yung sarili ko na magmahal ng iba kasi may layo ka. Nang dahil lang sa malayo ako, nagawa mong maghanap ng iba. Grabe ka! Anong klaseng rason yan, ha, Troy? Matapos ng lahat ng mga pinagsamahan natin, ganito mo na lang ako kadaling palitan. Maris, I'm so sorry. Hayop ka! Manluloko ka! Hayop ka! Ang sama-sama mo! Sorry talaga. Sorry. Sorry! Anong magagawa ng sorry mo, ha? Nasaktan mo na ako, Troy. Halos 1 taon mo akong niloko. Sana kung hindi mo na ako mahal, sana sinabi mo na lang sa akin agad. Hindi yung ganito na niloko mo pa ako. Sorry, naduwag lang talaga ako sabihin sa'yo yung totoo. Naduwag kang sabihin sa akin na may babae ka. Pero ang tapang-tapang mo makipaglandian sa iba. Ang galing mo rin, ano? Troy naman! Bakit ba ganyan ka, ha?
Kahit naman malayo tayo sa isa't isa, pinaramdam ko pa rin naman yung pagmamahal ko sa'yo eh. Pero bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Hindi ko naman talaga inaakala na aabot sa ganito eh. Hanggang sa minahal ko rin si Ella. Mas nahulog yung loob ko sa kanya. Siya yung mas hinahanap-hanap ko kaysa sa'yo. At sa kanya na ako naging masaya. Eh ako? Paano na lang ako? Minahal kita, Troy! Minahal kita! Sorry. Wala na talaga eh. Total, alam mo rin naman yung totoo. Siguro mabuti pang tapusin na natin to. Ano? Mas pipiliin mo yung babae mo kaysa sa akin? Oo. Siya na yung mas mahal ko at mahal ko sila ng anak ko. Ayoko mawala sila sa akin. I'm so sorry, Maris. Sana mapatawad mo ako. Troy, please, mahal kita. Huwag mo akong iwan. Handa akong patawarin ka at kaya kong kalimutan yung lahat. Huwag mo lang akong iwanan. Sorry talaga, Maris, pero buo na ang desisyon ko. Si Ella na ang mahal ko at mas mahal ko ang pamilya ko. I'm sorry. Popoy at Asmin, doon ko na nga tuluyang tinapos ang namamagitan sa aming dalawa ni Maris. Mas mahal ko na kasi talaga si Ella at ang anak namin kaysa sa kanya. Pagka-uwi ko ng bahay ay agad akong humingi ng tawad kay Ella. Doon ko na lang nalaman na matagal na palang alam ni Ella na may girlfriend na ako. Nagtanong-tanong daw siya sa mga taong nakakakilala sa akin. Minabuti na lang daw niyang magkunwaring hindi niya alam ang totoo dahil hinihintay niya na ako mismo ang magsabi sa kanya at isa pa ay natatakot din siyang iwanan ko siya dahil baka daw mas piliin ko si Maris kesa sa kanya. Matapos nga ang gabing yun ay nangako ako kay Ella na siya na lang at ang anak namin ang mamahalin ko ng totoo at wala ng iba pa. Yun nga lang, mukhang hindi ko matutupad dahil umaaligid sa akin ang mga babaeng kapitbahay ni Ella. 3 mga babae ang nagyaya sa aking uminom at hindi naman ako nakapagpigil at natukso kaya napapayag na naman ako. At dahil wala naman akong perang pang-bar, niyaya ko sila sa bahay namin nila Papa na sakto naman nung araw na yon ay walang tao. Kaso nasundan pala kami ni Ella. Agad kong pinatay ang ilaw ng bahay at pinagtago ko ang mga babae. Nagbingi-bingihan na lamang ako sa pagtawag ni Ella. At nang malaman kong umalis na siya, nagdesisyon akong umuwi sa bahay at magpatay mali siya na lamang. Nandito na ako. Walang hiya ka. Oh, bakit mo ako sinampal? Nagmamaang-maanghang ka pa ha? Na hindi mo alam kung bakit? Lo, ano bang ginawa ko? May nakakita sa inyo nung umalis ka at may kasama kang babae. Ano? Saan mo naman nabalitaan yan ha? Diyan sa mga kapitbahay. May kasama ka daw na 2 babae. Talaga? Hindi totoo yan no? Magsisinungaling ka pa? Ang daming nakakita sa'yo dun sa kanto. Papaniwala ka na naman sa mga tao dyan. Nakita mo naman mga chismosa yung mga tao dito. Magagaling gumawa naman kwento yung mga yan eh. Pwede ba ha? Ikaw magaling gumawa ng kwento. Nasundan kita, Troy. Sinundan kita. Ano? O ano? Gulat na gulat ka, no? Sinundan kita. Matapos nang may magsabi sa akin na may nakakita sa'yo dun sa kanto, nagtanong-tanong ako. Sumakay ka daw ng jeep. Naisip ko wala kang pera na pang motel para dyan sa mga babae mo. Kaya malamang, dun mo sa inyo dinala yung babae mo. At hindi nga ako nagkamali dahil tama nga yung kutob ko. Walang hiya ka? Walang hiya ka! Teka, ano ba yung sinasabi mo? Baka naman nagkakamali lang sila. Huwag ka na magsinungaling. Nasundan nga kita eh. Nagtanong-tanong ako sa mga tao dun sa lugar ninyo. At nakakita sa inyo na pumasok ka sa bahay ninyo na may kasama kang 2 babae. Eh ano, naniwala ka na naman? Oo! Saka alam kong nandun ka. Huwag ka na magsinungaling pa, ha? Dun ka galing, diba? Hindi ba? Hindi ako dun galing. Galing ako kay Ken. Ano, ha? Magpapalusot ka pa? The next ko si Ken, hindi daw kayo magkasama. Try naman. Umamin ka na, ha? Akala ko ba tama na? Akala ko ba hindi ka na uulit? Akala ko ba ako lang? Pero ano na naman to? Ano na naman tong pinagagagawa mo? Pwede ba tumigil ka na?
Masakit na yung ulo ko sa mga sinasabi mong wala namang katotohanan bagay at puro chismis lang. Kahit na ginaganito mo ako, mahal pa rin kita. Pero sana naman magbago ka, no? Sakit na, sobra. Una akong lokohin pa at pagmukaing tanga. Pwede ba, Ella? Wala nga akong ginagawang kalokohan. Alam kong hindi ka aamin. Sana isipin mo ako. Isipin mo kami ng mga anak mo. May pamilya ka na. At sana isaksak mo yun sa kokote mo. Hindi ka na binata eh. Kaya sana, huwag mong hayaang masira yung pamilya mo nang dahil lang dyan sa pambababae mo. Hindi pa huli ang lahat para magbago ka. Kaya sana huli na to. Tama na. Dahil sa oras na inulit mo pa to, ha? Baka kami na ng mga anak mo yung mawala sa buhay mo. Popoy at Asmin, naaminin ko, hindi ako umamin kay Ella ng gabing yun. Minabuti ko na lamang na maggalit-galitan na lang para matapos na rin ang aming usapan. Pero kinabukasan, dahil sa nakonsensya na rin ako sa mga nagawa ko, ay umamin rin ako. At humingi ulit ng tawad kay Ella. Ayoko kasing tuluyan na akong iwan ni Ella at ayaw ko rin na ang anak ko ang magbayad ng mga kasalanan ko, lalo na at babae siya. Naisip ko kasi na sumusobra na ang pananakit at panluloko ko kay Ella at panahon na para baguhin ko ang sarili ko. Sa awa naman ng Diyos ay pinatawad ako ni Ella at nangako sa kanya na yun na ang huling beses na mambababae ako. Ngayon ay 3 taon na nakakalipas at aaminin ko sa inyo, hindi maiwasan na pagdudahan pa rin ako ni Ella dahil sa mga nagawa ko. Pero kahit na ilang beses pa niya akong pagdudahan ay paulit-ulit ko pa rin ipararamdam sa kanya na siya lang at ang anak namin ang mga babaeng nasa puso at nasa isipan ko. Oo, Popoy at Asmin, maniwala man kayo o sa hindi, ay hindi ko na talaga nagawang mambabae pa. Siguro para sa iba ay imposible. Pero kung talagang desidido ka, kayang-kaya mong maging posible yun. Popoy at Asmin, kaya rin ako sumulat sa inyo ay para mag-iwan ng mensahe kay Ella. My loves, yun na ang huling pagkakataon ng panluloko ko at pangako ko sa'yo. Dahil ayokong mawala ka sa akin at ang anak natin dahil mahal na mahal ko kayo. I love you, my loves. Tandaan mo yan. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy at Asmin. Sana ay marami kayong aral na napulot sa kwento ko. Para sa mga kumpare at mga kalalakihang katulad ko. Mga pre, hindi pa uli ang lahat para magbago. Ang babae, madali lang hanapin yan. Pero ang taong magmamahal sa inyo ng totoo at sobra, tandaan nyo to, nag-iisa lang yan. Kaya hanggat maaga at may oras pa ay matuto tayong magmahal ng tapat at makontento sa isa. Maraming salamat, Popoy at Asmin. Gumagalang, Troy. #Dear MOR Babaero. Well, Maleficent lang. Well. Wow, ito na ngayon. Na-in-love si babaero. Anong gagawin? Na-in-love. Buti naman na-in-love. Nasaktan, nagbago. Buti naman. At diba? sa sana nga talaga totoo, no? Ewan natin kung ako, well, ayoko mag-judge ha, pero ako naniniwala dyan sa mga ganyan. Yung sinasabi kasi nila na, yan, yung once a babaero will always be a babaero. Alam mo yun, sa ano lang yan, sa pagkakakilala lang sa kanya. Okay, dalawa lang naman makakapagpapigil dyan. Isang napakalaking problema o ang sarili niyang pagtanda. Okay, kapag tumatanda ang tao, alam nyo naman may mga bagay na hindi na gumagana. Correct. Well, pero kapag meron talagang dagok na napakalaki katulad nitong nangyari kay Troy, lalo na kapag meron ng mga batang involved, at napamahal na rin si Troy dun sa kanyang asawa, dun sa kinikilala niyang partner, ay wala, lahat gagawin. Correct. Pero if I may add to what he said,
sabi mo 2 bagay lang ang makakapagpabago sa isang taong babaero. May dadagdag ka pa It's ba? either problema, matinding problema, or yung pagtanda niya. Hindi ba pwedeng kasama dyan yung true love? Pag natagpuan mo na yung totoong mahal mo, yung babae talaga na magpapatino sa'yo, hindi ba? Kasama nga yun sa mga problemang pwedeng, kasama yun sa problema. Problema ang true love? Hindi, problema yan. Dahil katulad nito, pinagbantaan siya ni Ella na iiwan kita. Kahit wag mo pang isama yung bata, iiwan ka ng true love mo, di ba malaking problema yan? Well, siguro isang category yun. Yung talagang totoong pagmamahal. Pag nahanap mo na, siguro yun. Malaking problema nga yan. Pag nahanap mo na yung totoong pagmamahal. Oo naman. Malaking problema yan. Sa'yo siguro, sa tipo ng katulad mo, problema. Charing lang! Just lang! Personalan. Charot lang. Charing lang. Hindi totoo, di ba? I mean, isn't it enough that when you find that one na magpapatino talaga, di ba mayroon tayong tinatawag na gano'n mahahanap mo yung taong katapat mo, yung magpapatino sa'yo, yung magbabago ng sistema mo, yung magtutuwid ng mga kamalian mo sa buhay. Isn't that an enough reason para ikaw magbago? Gusto ko malaman yan, Popoy. Oo naman. Straight to the point. Yes. Straight from the heart. From the heart, straight from the mouth of the horse. Yan nga. Kasi kung yun sinasabi mo kasi ako nandun ako sa doon ako sa negative side of it. Pero halos pares na naman tayo ng sinasabi. Di ba, napakalaking problema na may true love ka na aalis sa'yo dahil sa babaero ka. Pero alam mo, ito na Popoy. Pero pag looking at kung optimistic ka, looking at the positive side, oo naman, yung true love ay hindi talaga dapat problema yan. Pero ito ka na nga, marami nagtatanong, bakit kahit na natagpuan mo na yung true love mo, parang ito si Kuya, talagang true love naman niya si Maris. Kung tutuusin, kasi ang daming pinagdaanan din ito ni Maris, ilang babae ang dumaan din sa... Si Ella pala, ilang babae ang dumaan nakilala sa buhay ni Troy, pero pinili pa rin niya si Ella. So, I must say, si Ella talaga yung true love. Pero bakit ganun? Nasa kanya na yung true love niya, naghanap pa rin siya ng iba. Alamin nga natin yan mismo, galing sa bunganga. Yes, bunganga talaga. Charing, ni Kuya Troy. Hi, Troy. Ay, Troy. Para maingay. Para may naghahalo. Troy, anong ginagawa mo? Naghahalo ka ba ng shabu dyan? Charing keme. Troy, nasan ka? Nasa trabaho po. Okay, anong trabaho, pare? Sa miscellaneous. Saan? Sa? City Hall. Sa City Hall. Huwag na nating alamin kung saang City Oo, Hall. pero anong departamento dyan? Access and fees. Access and? Fees. Taxes and fees. Ay! Tama ba? Best friend natin yung mga tao dyan sa taxes and fees. Taxes and fees, yung mga tax, ganyan. Hindi, mga taxi, tsaka yung mga isdaan, tsaka mga fees. Pwede naman pala yun. Magbawas na tayo ng komedyante dito. Tama ba yun, Troy? Tama. Basahin dyan ka sa taxes and fees. Troy, unang-una sa lahat, napaka-importante na itong katanungan ko na gusto ko maging honest ka sa kasagutan. Troy, kung maikukumpara yung mukha mo sa isang artista, ang gwapo mo sa storyang to sino kamukha mong artista? Wag na yun. Bakit gwapo? Gwapo yung kamukha mo? Gusto ko lang malaman, Troy. Pare, para meron kaming para ma-visualize ka namin. May idea man lang. Wala naman ang kamukha. Wala artista? Kahawig man lang. Pag na. Kriminal. May mga kahawig kang kriminal? Lalong wala naman. Okay. Basketballista, ganyan. Hindi, pare lahat tayo may kahawig. Meron kahawig ako. Ang kahawig ko nga, papunta na, Bea Alonso. Bea Malonzo. Malonzo pa. Ako, ipinost ko na last week sa Instagram. John Long. Si John Long. John Long Mejia. Oo. Yun sa akin. Ikaw, sino kakahilatsa mo? Pinag yung picture namin dyan para kayo na lang magsabi. Ay, hindi. Wala kaming oras na makikita. Tsaka wala kaming Facebook. Oo. Nakadata lang kami. Ha? Hindi, para lang makilala. Correct. Ma-imagine ng mga nakikinig sa atin. Pinakinggan nila yung storya mo, itsura mo, pinagdadamot mo. Kaya nga. Gwapo mo naman. Wag, naiilang ako. Nailang ka? Nakailang talaga kapag hindi ka na makagwapuhan. Correct. O yung kanino, wala ka bang kanino man lang? Wala. Hindi na dito itutuloy kapag hindi mo to sinabi. Wala po. Ibubulgar ko yung totoong pangalan mo at ang number mo on air kapag di mo sinabi ko sino kapes mo. Kahawig lang, Kahawig. Coco Martin, Piolo Pascual, ganyan. James Reid. Yung pangit na lang yung pangit. Sige. Yung pangit, sino? Sinong pangit para sa'yo? Sino? Ma-empoy, yun na lang. Ang kapal naman pala ng mukha mo. Empoy pala mukha mo, tapos babaero ka?
Ha? Ang kapal naman mukha mo. Sa muna kuya, kapal na mukhang yan, kuya. Charing. Echos lang. Mga empoy, ganon. So ang tsaka siguro ng mga pumatol sa'yo. Kasi hindi, may mga babaero. Okay, may mga babaero, ang daming babae, pero naman yung mga babae, tsaka lahat. Ganon ba? Magaganda naman yung mga pumatol sa'yo, Troy? Meron naman. Meron naman, may mga nagkamali din. Charing Kemi. Yung mga itsura. Itsura. Yung mga itsura nila. Hindi mo ba pwedeng Oo, baka base doon, maano namin yung hilatsa mo. Itsura nila? Oo, itsura ko, ganun. Birthday na lang. Ha? Bakit bang arte-arte mo? Charing. Wait na lang mula sa itsura ng asawa ko. Wala naman kaming pakialam doon. Anyway, wag na nga natin tanungin. Sige. Oo, ito na nga masasabi ko sa'yo, kuya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Charing, echos. Charot lang. Pero yung totoo, hindi talaga ako naniniwala sa'yo. Charing. Nagbago na. Kuya, hindi ka na nang bababae? Hindi ka na tumingin sa ibang Sa ibang babae? Hindi na. Charing. Ako sa ibang babae, pero hindi na Kuya, alam mo, nakita ko na yung picture ng mo. Bata pa pala tong si... Bata nga, 16 si Ella. Opo. Oo, tas ikaw ilang taong ka na ngayon? 20 ka na? 26. 26? Tas yung si Ella, 20. Paano mo nauto yun? Anong pambubudo lang ginawa mo? Charing Keme. Charot lang. Pero alam mo, kuya, isa lang masasabi ko sa'yo, nakita ko yung asawa mo, no? Ang kapal ng mukha mo, ng babae ka pa sa lagay na yan. Diba? Fresh na fresh yung yung asawa mo. Asawa mo na ba siya? Ka-live-in. Fresh na fresh yung ka-live-in mo. Alam mo, ganyan ang problema sa iyong mga lalaki eh. Diba? Sabihin natin may itsura kayo or wala kayong itsura. Actually, karamihan niya yung mga wala pang itsura, yun ang bababae eh. Diba? Ang kakapal ng pagmumukha niya. Yun ang uso ngayon. Yun ang pinatitigil. Yun ang dapat tinutok. Yun ang dapat na tinutok hangin. Dapat, kuya, isali ka sa mga tutok hangin eh. Alam mo ba yun? Charing. Echos lang. Pero alam mo, kuya, yun nga. I really hope na talagang totoo na yan sa'yo, no? Na huling-huli mo na talaga yung si Ella. Kasi I doubt paano kapag nakakita ka ulit ng masariwa sa kanya? Bata. Paano kapag sabihin natin dumating ka sa 35 years old, tapos si Ella, lumosyang, nagkaroon kayo ng 5 pang anak, lumosyang, di ba? Panigurado kuya, maghahanap ka pa rin ng iba. Pag nakita mo tong si Bea, DJ Bea, nako, ewan ko lang. Pag nakita mo ako, nako, ewan ko lang. Yung mga tinatanong sa akin dati ni Hasmin, Troy, tinatanong niya, Angel Locsin, kasama mo sa isang kwarto. Correct. Halimbawa lang to, ha? Ito walang plastika na. Tinatanong niya, case-to-case basis. Sabi niya, may asawa ka na, may mga anak. Anong gagawin mo kapag ka nakahubad na, nandyan na? Angel Locsin yan. Bukangkang na, Angel Locsin lang, yan. Hindi po sa... Correct, kamukha. Sabi niya, kamukha ni Angel, mga gano'n ng... yung crush ko na lang, Nadine Lustre. Kakatawan, lahat, mukha, lahat. Siya mismo. Halimbawa, siya mismo. Kuya, aarte. Ang naisagot ko talaga kay Yasmin ay, oo. Sabi ko, baka papatol talaga siya. Baka makapatol ako. Pero ikaw. Hindi. Napag-usapan na namin na asawa niya. Napag-usapan. Pero parang kwento lang correct, yan. Pero iba kapag nandun ka, ikaw lang mag-isa at wala yung asawa mo. Hindi, syempre. Sabi nga na asawa ko, kung ganun naman kaganda yung itsura ng babae, gaya nga niya, kung sabi nga, Nadine. Siyempre, pagkakataon na yun eh. Di ba nga? Sabi ko sa'yo, nadimunyo ka dong. Sisigi ka rin, di ba? Yan na nga. Kaya di nga ako naniniwala na nadimunyo ka dong. Kita mo, nabigyan ka lang ng sample na gano'n. Nabigyan ka lang na din? Dimunyo ka na agad? Kasama ko, artista, okay. Hindi, pero syempre, it's never okay sa kanila. Kahit celebrity, kahit magandang politiko o politika, politician na babae. Pero Troy, alam mo, kanina pala napansin ko, masyado ka masikreto eh. Kaya nga pati itsura mo, kahawig lang pare. Ayaw mong sabihin sa amin, ayaw mong i-share. Well, I'm sorry, nawalan ako ng ganang tanungin ka. Sana po, protektahan kita bilang lalaki rin naman ako, naintindihan ko, di ba? Pero masyado ka pa maraming sikreto. Correct. Na ayaw mong i-share. Kaya feeling ko, kuya. At gusto mo matutunan yung mga kalalakihan, yung magtago ng sikreto. Kaya feeling ko, pag nabigyan to ng pagkakataon, uulit ka ulit, kuya. Uulit yan, umamin na eh. Nadine Lustre. Nadine Lustre, nadimunyo agad. Nakakaloka. Kaano ko pa, kaagaw pa kita kay Nadine. Ka-taste mo pa si kuya, ha? Pero, well,
ayun lang, Troy, basta nasa huli pa rin ang pagsisisi. Maswerte ka, mabait yung asawa mo, pinagbigyan ka. Pero siguro, sana wag lang dumating sa punto talaga na masaid talaga yung asawa mo. Kasi tandaan ninyo sa mga lalaking nakikinig ngayon, kami mga babae matiisin kami, pero hindi naman anli ang pasensya at pagmamahal namin. Mm-hmm. Ganito lang kasi rin yan, Hasmin, merong mga factors kung kailan nagiging malapit ang mga lalaki, kung kailan nagiging mahina. Ikaw ba, Troy, i-share mo nga sa amin ng mabilis lang ha. Kapag ka ba nakakainom ka, nagiging mahina ang pamigil mo? Hindi na po ko umiinom. Hindi, dahil nga... Hindi ka na umiinom? Paano ka nabubuhay kung hindi ka umiinom? Pagka napapainom ka ng alak? Hindi na po ko umiinom kahit sa asawa ko. Dahil, sandali, sagutin mo lang. Nagiging mahina ka ba sa babae kapag ka umiinom ka ng alak? Tama, pagka naglalasing. So, sa mga lalaki, ayan, kapag ka nakakainom ng alak, kung ano-ano naiisip, yan yung layuan nyo. Pag-inom ng alak. Yung iba naman kasi, kapag ka namumroblema, bigla rin magre-resort din sa ganyan, maghahanap din ng maikakama. Ganyan. O kung ano man, na magli-lead sa pambababae. In short, kapag alam yung matitrigger yung babaero inside ninyo, iwasan nyo na. Babaero instinct. Correct. Kapag alam yung lalapit kayo dun sa temptasyon, lumayo na kayo. Ako meron talaga akong kakilala. Kaya kahit papano naniniwala rin naman ako kay Troy na merong pagbabago. Pero sa tingin ko kay Troy, ang daming sikreto pa. Meron akong kakilala. Talaga nagbago na siya. Talagang sumuko na siya. Ayaw na. Dahil ayaw niya may-skandalo. Ayaw na talaga. And I think Troy is nakita ko. Correct. Nakita ko. And siguro, you're too young to correct, see that. Actually. Siguro, has something to do with the age din. 26 ka pa lang, marami ka pang makikilala. And to think na, hindi pa kayo kasal nito ni Ella, no? Hindi pa. Hindi pa. Ka Bakit pa hindi mo pa butas? kasalan? Bakit hindi mo pa pakasalan? Kulang pa yung pera namin para... Ay, hindi. Bakit? Pwede naman na simpleng kasalan lang eh. Kami na hasagot sa pansit. Meron siyang pangarap na dream wedding niya, siyempre. Pero pwede naman yung paunang kasal lang, di ba? Kung talagang mahal mo siya. Ilang taon na kayo nagsasama? Kulang 4. Kulang 4 years? Okay. Diba? Ba't kung talagang siya na talaga yung gusto mo makatuluyan habang buhay, diba? Ba't di mo napakasalan? Gano'n na katagal to nangyari? Troy? Yung last na ng babae ka? 3 years ago na yun. 3 years at 0 mula noon na 0. Wala nang sumunod? 0. Wala na po. Well, good luck. Namakla? Di ka namakla? Good luck sa mga susunod na taon. Tama. Ayan. Hindi naman sa nagiging negative. Correct. Kasi alam mo ako, isa rin sa mga gauge ko, kung talagang seryoso ka sa isang babae, 4 years mo na siyang ka-live-in. Bakit hindi mo pa kasalan? Diba kahit sa simpleng kasal lang, saka na yung grande, saka na yung bongga, I feel na... Ha? Meron po kami nangintay na eto, sa sakali, dumating yung pera namin. Siguro by December. By December. Siyempre, hindi tayo namin kayo. Ay, talaga ba? Basta may Shanghai ha. may lumpiang Shanghai ha. Okay, go. Troy, maraming salamat for sharing. Troy, maraming salamat ha. Salamat, Troy ha. Sana 3 years at tumuloy-tuloy na yan for years to come. Correct. At sana hindi matanggal ang helmet ni ate. Oo. Nakita namin sa picture naman. Nagpadala naman. Actually, may itsura yung babae. Parehas sila. Hindi, parehas naman sila. May itsura rin naman si Troy. It's a tayo. Pero hindi lang natin masasabi kay Troy kung yung itsura masama o maganda. Charing lang. Hindi, parehas silang may itsura. Lalo na yung babae, bata talaga. Bata talaga niyang nakuha. Ayan. Tsaka yung mga ngiti ni Troy, tingin ko yun ang ngiting tagumpay? Hindi, yun yung killer smile kung tawagin. Uy, may mga ganyan kami. Hindi ka gwapuhan, pero kapag kang ngumiti, naku, laglag ang panty ng kababaihan. Ayun lang. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Gwapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR 101.9. My only radio for life. Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Napagod
ka ba? Medyo, pero sulit naman ang lahat ng pagod dahil alam ko na nakatali ka na sa akin. Ha? Sino naman nagsabi na magpapatali ako sa'yo? Aba, ibig sabihin may bala ka palang iba no? Bakit nagpakasal pa tayo? Oo, iba plano ko. Kasi ang gusto ko, ikaw yung nakatali sa akin para sigurado akong di ka makawala. Ang galing no? After 8 years, tayo talagang binigay ng langit sa isa't isa. Kahit na ang dami nating pinagdaanan na hindi okay, at least hindi tayo nagpatalo, diba? Dahil yun sa'yo, kaya nagpapasalamat talaga ako na ikaw yung babaeng nakilala ko eh. Tigilan mo nga ako. Ang dami mo nga kakilalang ibang babae, kaya nga dahil sa sobrang dami nila, muntik pang hindi mauwi sa kasalan ng relasyon natin eh. Yan ka naman eh. Akala ko ba naman nakaraan na yon? Tapos na. Hindi na natin kailangan pag-usapan. Ikaw kasi. Kasal na nga tayo, binubola mo pa ako. Hindi yun bola, no? Totoo yun. Paano naman kasi? Kung di naman ikaw yung mabaeng tipong kaya akong pagpasensyahan, intindihin, tsaka mahalin, di wala akong makasama habang buhay ngayon. Totoo yun. Dahil kung hindi naman ikaw ang lalaking mamahalin ko, di hindi na ako matututong umunawa. Salamat ha. Salamat din. Salamat dahil tinupad mo yung pangako mo na papakasalan mo ko meron o wala mang laman ng tiyan ko. Sabi ko naman sa'yo, mahal kita eh. Ikaw lang yung ayaw maniwala sa akin minsan eh. Ay, ang sarap pala talaga ng pakiramdam ng kinakasal, no? Alam mo yung hindi maipaliwanag yung pakiramdam? Aminin mo, nakita kita kanina, umiyak ka. Ha? Ako? Umiyak ka kaya. Hindi ko alam kung nagsisisi ka dahil wala ka ng kawala o naiiyak ka dahil masaya ka. Hindi lang kasi mapaniwala na lalagay pala ako sa tahimik na kasama ka. Siguro nga nagsisisi ka, no? Nagsisisi ako, oo. Dahil ginawa ko pa yung mga maling bagay sa'yo dati. Nagsisisi ako kung bakit nasaktan kita dati. Samantalang ang dulo pala natin, tayo din. Alam mo yun, nanghihinayang ako sa mga panahon na nagkatampuhan tayo. Di sana mas marami sana tayong magandang alaala. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga, magsimula tayo ngayon. Ibang buhay nang meron tayo. May iba nga pala ako. Medyo marami-rami yung nakuha natin kanina sa money dance ah. Sana kung pwede, wag na muna natin galawin yun. Pondo na lang muna natin sa magiging anak natin. Yun nga rin yung sasabihin ko sa'yo. Itabi natin yun hanggat may pera naman tayong sarili na pwede nating gastusin. At dahil tapos na yung kasalan, at tayong dalawa na lang na dito sa kwarto, ito na yung panahon para, alam mo na, para matulog tayo dahil pagod tayo pareho. Pero syempre, bago matulog, kailangan mo na magpantok. Di manood tayo ng TV, o di kayo magbasa ng libro. Gusto kong magbapawis eh. Ano, suntukan? Wrestling pala ang gusto mo Pero alam mo, kahit sino sa atin yung mabilangan ng 1, 2, 3, pareho pa rin tayong panalo. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo ba may referee pa tayo? Kasi ako, ayoko nahihiya ako. I love you, be. Mas love kita. Wrestling na tayo, ano? Tama nga ako, Miss M. Napunta sa akin ang huling halakhak. Hindi ko lang basta naitali sa akin si Jeric, kundi legal kaming nagsama bilang mag-asawa. At yun, Miss M, ang isa sa pinakamasayang bagay na nangyari sa buhay ko. Ang malaman na sa paggising sa umaga, katabi ko ang pinakamamahal kong lalaki na nagturo din sa akin kung paano ipaglaban ang totoong nararamdaman. Masarap magmahal, Miss M. Napatunayan ko yon lalo na nung magkasama na kami sa iisang bubong. Alam mo yung walang limitasyon ng oras na magkasama kayo? Yung pakiramdam na hindi man kayo magkasama ng ilang oras, alam mong sa iyo siya uuwi at yayakapin ka niya sa buong magdamag habang mahimbing kayong natutulog sa gabi. Yung tipong sabay kayo kakain sa isang mesa at hindi niyo kailangan magpigil ng kilos. Di tulad nung nagde-date pa lang kami at limitado ang oras. Basta, Miss M, iba ang pakiramdam. Hindi maipaliwanag. Totoong parang nasa ulap ang pakiramdam. Sobra na ba, Miss M? Ganito kasi ang talagang naramdaman ko sa piling ni Jeric. At sigurado ako na maraming sasang-ayon sa akin, lalo na yung mga nakaranas ng magmahal ng sobra at totoo. Ilang buwan pa ang lumipas mula nung ikasal kami, mas marami kaming mga gustong mangyari sa aming buhay. Mga bagay na dati, napagkukwentuhan lang namin. Mga kwentuhan na hindi ko akalain na mangyayari sa aming dalawa.
Napakasarap bumuo ng pangarap kasama ang taong handaring ibuhos ang kanyang panahon para tuparin ang maraming akala natin ay sa panaginip lang nangyayari. Well, pasensya na Miss M kung ganito ako mag-express ng feelings ko dito sa sulat ko ha. Sa totoo lang kasi, habang binabalikan ko yung mga sweet memories namin ni Jeric, nakakaramdam pa ako ng bahagyang kilig. Patunay lang siguro na totoo ang naramdaman namin para sa isa't isa. Ganun pala ang pakiramdam ng may asawa. Nakakapagod, pero masaya. Be! Cassie! Be! Oh, ginabi ka na. Halika, akin na yung bag mo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga Ikaw? Hindi pa din. Hinihintay nga kita para sabay tayo. May nakain na ba? Oo, naghain na ako nung nag-text ka na malapit ka na. O ano, magbibihis ka muna o kakain ka na muna? Kain na muna tayo. Gutom na talaga ako Sige, tara. Bakit ka nga pala ginabi? Paano ba naman ang hilig sa rush ng bago naming boss? Bukas na pala kailangan. Kanina lang sinabi. Alam mo naman sa opisina, kahit na magtrabaho ka ng mahabang oras, tapik lang sa balikat yung kapalit. Pero kapag umuwi ka ng maaga, kulang yung sweldo. Ay... Yan ang hirap kapag empleyado ka Hirap yumaman kapag sweldo lang yung aasahan mo. Yun nga Kaya hindi talaga pwedeng ngayon na lalaki o isa lang nagtatrabaho sa pamilya. Alam mo yun, ang hirap kumita ng pera Uy, sarap niyan Pengi, ikaw, kamusta naman araw mo sa opisina? Ayun, okay naman, katulad pa rin ng dati. Namamanhid na nga ang kamay ko kakahawak ng perang hindi naman sa akin Minsan nga, naisip ko kapag nagbibilang ako ng pera sa bangko, sana pera na lang natin talaga yung hawak ko. Tsaka iniisip ko nga minsan kung ano ba yung pakiramdam ng maraming pera. Yung tipong kahit hindi na magtrabaho may gagastusin pa rin tapos hindi ka nag-aalala na baka maputulan ka ng kuryente, ng tubig, o kaya baka mawala yung laman ng ref, kung may bigas pa ba o... Alam mo yun, ano kaya ang buhay ng mayaman no? Siguro masaya din, pero syempre di naman perfecto yung mga buhay ng mga yun. Lalo na kapag nagkaanak tayo, dapat lalo tayo magdoble kayo Kaya nga ngayon, di lang doble kayo yung ginagawa ko. Kung pwedeng triplein o apatin, gagawin ko syempre kapag nagka-baby na tayo, habang lumalaki yung bata, lumalaki din yung gastos, di ba? Sinabi mo pa, diaper pa nga lang magkano na sa isang araw makakailang palit ba ang bata? Sa gatas naman, buti kung magpapa-breastfeed ako. Kung hindi, syempre kawawa naman ng baby kapag tinipid natin sa gatas, di ba? Baka ang isang karton na maliit na magandang klaseng gatas, lagpas 200 pesos na. Pero madali na yun. Ang mahalaga, magka-baby tayo. Ang dami nga natin nabibili minsan na di naman natin kailangan Yun nga lang talaga, kailangan natin mag-adjust ng konti para sa bata. Alam mo be, kanina nag-half day ako. Oh, bakit? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Ano ba yung pagkain mo? Maubos na ako ng kakakain ko dito. Hindi yung pa nababawasan yan. May sakit ka ba? Parang wala kasi akong gana Oh, bakit ka nga maaga mo Parang iba nga kasi yung pakiramdam ko. Wala naman akong lagnat. Parang antok na antok lang talaga. Di ka naman nagpupuyat, diba? Yun nga Kasi, tingnan mo to. Ano yan? Tingnan mo. Oh, ano to nakasulat sa papel na to? Sino yung sulat nito? Ako. Anong ibig sabihin nitong 2 linyang sinulat mo? Ako, tsaka ikaw. Ano? Ako, tsaka ikaw yan. Magiging nanay at tatay na tayo. Yan kasi lumabas sa pregnancy test ko kanina. Pag daw kasi 2 linya, positive. Buntis ka? Buntis ka, be? Totoo? Hindi nga. O kumain ka mabuti. Ito, buti gulay yung nanda mo. Kain na, kain ka na, kain. Sa wakas, nagbunga din yung madalas natin pagre-wrestling. Lahat ng first time, Miss M, unti-unti nang dumarating sa buhay ko at sa buhay namin ni Jeric. Dati, ang saya ko na kaming 2 lang ang magkasama. At nadoble pa ang saya na naramdaman o baka na triple pa nung malaman ko na buntis ako. Ang sarap kasing isipin na paglabas ng anak namin, pwede na kaming tawaging pamilya. Kompleto na Miss M ang buhay ko kapag nagkataon dahil sa kauna-unahang pagkakataon, mararanasan ko na ang maging isang ina. Siyempre, hindi rin maiaalis ang takot at kaba. Una, sa pagbubuntis ko. Pangalawa, kung magiging mabuti ba kaming mga magulang para sa anak namin ni Jeric. Kitang-kita ko rin, Miss M, ang saya sa mukha ni Jeric noong mga panahon na yon, nung nalaman niya ang magandang balita.
At dahil doon, mas lalo akong naging espesyal sa kanya. Miss M, para akong prinsesa sa bahay namin noon na halos ayaw pakilusin at pagtrabahuin dahil ayaw niya akong napapagod at para na rin daw sa magiging anak namin. Lahat ng halos ng gusto ko, ibinibigay sa akin ni Jeric. Bagay na sobrang ipinagpapasalamat ko noon sa langit. Napakagandang regalo ng binigay niya sa akin. Asawang mapag-aruga at anak na nagmula sa akin na bunga naman ng aming pagmamahalan. Maraming buwan pa ang nakalipas at unti-unti ko nang naramdaman ang hirap, Miss M, dahil sa aking pagbubuntis. Naapektuhan na rin ang mood ko at ang pag-iisip. Pero siguro, normal lang naman ang ganong sitwasyon. At isa pa, first time ko namang mabuntis at magdala ng isang sanggol sa aking sinapupunan. And wala akong idea kung ano ba ang dapat gawin ng isang babae na malapit ng maging ganap na ina. Pero Miss M, sa mga pagbabagong yon na nangyayari sa akin, sumasabay naman ang pagbabago sa pagsasama namin ni Jeric. Hindi ko alam kung dahil ba napapagod na rin siya at nahihirapan mag-adjust, or para sa akin normal lang sa asawa ang magkaroon din kami ng hindi okay na time sa pagsasama. Well, sabi ko nga Miss M, lahat na nangyari sa akin dati ay dahil first time. Cassie! Umuwi ka pa. Pwede ba kasi pagod ako? Ang daming trabaho sa opisina ngayon. Tsaka papasokin mo muna ako sa loob ng bahay bago mo ako imbestigahan. Sino ba naman ang matutuwa? 5:00 ng hapon ang uwi mo, 'di ba? Anong oras na? 10:00 na ng gabi. Kung umalis ka kahit 6:00 ng gabi sa opisina ninyo, kahit mabagal ang traffic, darating ka pa rin dito ng 7:00. Naman, Jeric, alam mo naman na wala akong kasama dito, 'di ba? Tsaka tingnan mo naman ang kondisyon ko. Buntis ako, Jeric. Buntis. Alam ko. Di mo na kailangan sabihin pa sa akin na buntis ka at ipamukha sa akin na mag-isa ka dito sa bahay. Galing ako sa trabaho kaya nga ako madalas gabihin dahil nag-overtime ako para makadagdag man lang kahit ng konti sa sweldo ko. Para kanino ba tong ginagawa ko? Para sa akin ba to? Hindi kasi. Para sa atin to. Lalo na sa may anak natin. Pagod ako. Hindi naman ako naglalaro sa opisina eh. Halos di na nga ako kumain para lang makatipid eh. Imbis na tanungin mo ako, naghapon na ako, yan yung sasalubong mo sa akin. Nag-aalala lang naman ako dahil kahit isang text, wala ako natanggap mula sa'yo. Paano pa ako mag-text sa'yo habang nasa opisina ako?